Magandang umaga po ang aming ipinapaabot muli sa inyong lahat, naming mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Sana ang araw na ito ay isang mapagpalang araw sa bawat isa, isang mapayapang araw sa atin pong lahat. Samantalang sa umagang ito ay ating papasimulan ang panibagong araw na tayo muna ay uupo sa paanan ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo ngayong umaga na may kagalakan at pasasalamat sa aming mga puso sapagkat kami ay binigyan nyo ng panibagong buhay, panibagong araw, panibagong hamon na amin pong haharapin sa araw na ito. Subalit, katulad ng inyo pong pangako, Panginoon, kami ay inyong sasamahan upang ang araw na ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at lalong higit ang aming mga buhay ay magiging pagpapala sa ibang mga tao. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you longing for home? Inaasam-asam mo na ba, kaibigan, na ikaw ay makauwi? Yan po ay isang katanungan, isang paksa na atin pong papag-aralan ngayon pong umaga, samantalang atin pong pagsasaluhan ang pagkaing spiritual na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bilang pasimula ay nais ko hong basahin ang talata na masusumpungan sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20 at 21. At ito po ang pagkasabi, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious bodies." Katulad po ng aking binitiwang tanong sa inyo kanina ay, inaasam-asam mo na ba, kaibigan, kapatid, na makauwi sa inyong tahanan? Marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kapatid na nasa iba yung lugar, doon na nakatira yung ilan naman ay doon naghahanap buhay. Pinadpad sila ng kapalaran, ang sabi ng ilan, pinadpad sila marahil kaparaanan ng Panginoon sa ibang lugar para lamang kumita ng malaki-laki at matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya dito ho sa ating lugar sa Pilipinas. Subalit hindi po ganun kadali ang mapawalay sa iyong mga mahal sa buhay, mas lalo na kapag ikaw ay nasa malayong lugar na taon kung ikaw man ay makakabalik. O di kaya ay gusto mo mang bumalik, dangan nga lang ay merong kontrata na dapat mong tapusin, hindi ka agad makakabalik. I would like to believe na yung mga taong naroon sa ibayong lugar, naghahanap buhay na hindi nila kasama ang kanilang asawa at mga anak, don't you know that every day na lumilipas, they are always longing for home? They are thinking of what? Their family at home. Subalit, wala silang magawa sapagkat napakalayo po nila. Alam po ninyo, naranasan ko na rin minsan to be away from my wife and my children for a couple of months. Gustuhin ko mang umuwi, subalit hindi basta-basta makakauwi. Yung bawat araw na lumilipas sa akin, the first time I was away with my family, the first day, second day, third day, almost every day, for 3 months that I was away from my family, I was always thinking of coming home. There was never a day na hindi ko iniisip ang aking pamilya. There was never a day na hindi ko inisip na umuwi pabalik sa akin pong pamilya. Every day for me is I was always longing to go home. Kaya nga't nung ako po ay nakabalik after 3 months, nung sabihin ng piloto na tayo ay nasa Philippine Area of Responsibility, ay iba ang aking pakiramdam. I almost shouted with joy dahil nakabalik ako after 3 months.
You know what I am saying? The feeling of joy, the feeling of ecstasy that you will be reunited again with your loved ones at home. Kaya nga, there is no place like home. Kasabihan yan na meron pong katotohanan, mga minamahal kong mga kaibigan. There is no place like home. Bakit? Sapagkat kung saan ka na ipanganak, kahit pumunta ka man sa ibayong lugar, you are always longing to go back to the Philippines. And not only going back to the Philippines where you were born, you always wanted to see your what? To see your loved ones, your relatives, and friends. Bakit? Sapagkat there is warmth and there is blessing being together with them. Likewise, sa isang mananampalataya ay they are always longing for home. Ang tanong ay, where is that home that we are always longing for? Hindi po lingid sa inyong kalaman that the world is not my home, it's not your home, it's not the home of the Christians. Kaya nga, that's the reason why we are always longing for home. The Bible said so that we are just what? Strangers in this what? Planet Earth. We are not home. The earth is not a home for us. Kaya nga ang atin pong talatang binasa ay sulat ni Apostol Pablo na kung saan tayong lahat ay kanyang tinatawagan o di kaya ini-encourage to look heavenward because there is a better place that God is preparing for us, and that better place is no less than the home for those who will remain faithful to God. Kaya nga sa atin pong pasimula, mga kapatid, I would like to tell you in verse 20, it says, "But our citizenship is in heaven." Ang ating pagiging mamamayan ay nasa langit, mga kapatid. We are not citizens of earth trying to get to heaven. Hindi tayo mga mamamayan ng lupang ito para lamang pumunta sa langit, bagkus we are citizens of heaven making our way through this earth. Tayo po na mga mananampalataya, mga Kristiyano, at sumusunod sa Panginoon, mga mamamayan tayo ng langit, dumaan lamang po tayo sa lupang ito na ating kinagagalawan. Marahil may dahilan ang Panginoon kung bakit pinadaan tayo sa lupang ito. Maaring sa lupang ito ay dito makita kung papaano tayo nabubuhay at kung papaano tayo nagtitiwala, sino ang ating pinagtitiwalaan at kung sino ang prioridad sa atin pong buhay. So we are citizens of heaven making our way through this earth. Nais kong balikan yung talatang atin pong binasa, mga kapatid. Ano ang kinalaman o kahulugan ng talatang ito na sinulat ni Apostol Pablo para doon sa mga tao na taga Pilipos? Okay? Kapag ikaw po ay ipinanganak sa Philippi, you become what? A Roman citizen. Sapagkat ito po ay kolonya ng imperyo ng Roma. Kaya kapag ikaw ay pinanganak doon sa Pilipos, ikaw ay automatic na Roman citizen. Ibibigay sa iyo ang alin? Ang pagiging mamamayan, yung certificate of citizenship, lahat ng ipinanganak doon sa lugar na iyon. Kaya nga doon sa mga taong nasa Pilipos, po pwede nilang sabihin that I am a citizen of what? Of Rome. Subalit yung mga mananampalataya na nahikayat doon sa lugar ng Philippians, ang kanilang sabi naman ay we are citizens of what? Heaven. Nakita po ninyo ang kaibhan. Maaring ako, maaring ikaw ay ipinanganak sa Pilipinas. And the Republic of the Philippines granted us na citizenship simply because we were born here in the island of the Philippines.
Subalit kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, pinahintulutan nating maghari ang Panginoon sa ating buhay at nabuhay tayo ayon sa nais ng Panginoon, we are not only citizen of the Republic of the Philippines, likewise, we are citizens of heaven. Tayo po ay mamamayan ng langit. So dalawa ang citizenship natin, Pilipinas at ang ang langit. Kaya nga't ang sabi ni Apostol Pablo ay, you are always have to what? Look heavenward, because your citizenship is not only here on earth, but likewise in that heavenly home. That's why heaven for the Christians, for the faithful, for those who are following Jesus as their personal Savior, heaven is their home. In short, my dear friends, tayo ho ay kinatawan lamang ng langit sa lupang ito. Dahil tayo ay kinatawan ng langit sa lupang ito, ano ikaw ngayon? Ano ako ngayon? Ano ang tungkulin ko sa lupang ito kung tayo ay kinatawan ng Panginoon sa lupang ito? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, that we are what? Christ ambassadors. Tayo'y kanyang kinatawan. Kapag tayo po'y kanyang kinatawan, dapat mabuhay tayo as dignified as the one who sent us. Dapat mabuhay tayo in faithfulness katulad nung taong nagpadala sa atin. Halimbawa, ikaw ay ambassador from the Philippines, ikaw ay ambassador sa ibang bansa, dapat ay mabuhay ka ayon sa buhay ng isang pangulo ng isang bansa. Dapat ingatan mo yung alin, yung dignidad ng isang bansa o di kaya isang pangulo na nagpadala sa iyo sa isang bansa, because you are representing him. In short, my dear friends, inasmuch that this earth is not our home, heaven is our home, ikaw at ako ay kinatawan ng Panginoon sa lupang ito. At ang ating dinadala ay pangalan ng langit. Ang ating dinadala ay pangalan ng Panginoon. Ang ating dinadala ay walang iba kundi yung hari ng langit at ng lupa. Hari na dapat ay laging naninirahan sa atin pong mga puso. Alam po ninyo ang mga tao, sa ating kapaligiran, hindi naman nila tayo hahatulan sa kung ano ang ating buhay. Ang mga tao ay hahatulan tayo sa patungkol sa haring nagpadala sa akin, depende kung papaano tayo nabubuhay. Nabubuhay ba tayo na tapat sa atin pong hari? Nabubuhay ba tayo na malinis ayon doon sa nagpadala sa atin? Nabubuhay ba tayo na iniingatan nating sagrado ang kanyang pangalan, na hanggat maaari ay ayaw natin madungisan ang pangalan ng nagpadala, ang pangalan ng langit at ang pangalan ng hari na walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Nung tayo ay nabuhay sa lupang ito, tayo po ay naging mamamayan ng atin pong bansang Pilipinas. Subalit nung tayo ipinanganak na muli sa Panginoon, tayo po ay naging mamamayan sa langit. So napakagandang karanasan Alam po ninyo, kapag tayo ay pumunta sa ibang bansa na tayo ay mga Pilipino, abay dapat kumilos tayong maayos. Kumilos tayo kung ano yung nararapat na kultura ng isang Pilipino para hindi naman mapahiya ang bansang Pilipinas sa lugar na atin pong kinalalagyan. Katulad din po yan sa atin mga kapatid at kaibigan. Kapag daladala natin ang pangalan ng Kristiyano o di kaya daladala natin ang pangalan ng Panginoon, dapat ingatan natin, mahalin natin, maging masaya tayo araw-araw na yan ang pagkakilala ng maraming tao sa atin. Alam po ninyo, meron akong isang kaibigan sa college, mahusay siyang tumula. Meron siyang ginawang tula na ang pamagat ng tula ay, don't carry if you can't.
Huwag mong dadalhin kapag hindi mo kayang dalhin. Na ito ho ay patungkol sa ating Panginoon. Dala natin ang pangalan ng Kristo, dala natin ang pangalan ng Panginoon, kaya nga't kung hindi natin kayang mabuhay ayon sa likas ng Panginoon, kung hindi natin kayang i-represent ang katwiran, ang kabaitan, ang pag-ibig, ang pagpapatawad ng Panginoon sa lipunan na ating kinagagalawan, do not carry it if you cannot carry it. Kaya nga, kaibigan, narito tayong lahat ay nag-aangkin na tayo ay mga Kristiyano o di kaya kilala natin ang Panginoon. Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang buhay ko? Ako ba ay totoong naging kinatawan ng ating Panginoon? O ako ba ay tinatanggap kong kinatawan ako ng Panginoon, tinatawag akong mananampalataya o Kristiyano, subalit I do not live up araw-araw sa aking buhay ayon sa pagkatawag sa akin bilang isang Kristiyano o di kaya ay lingkod ng Panginoon. I would like to remind you again, my dear friends, kung ikaw, ako, ang bawat isa sa atin ay kumikilala sa ating Panginoon at pinapahintulutan ang Panginoon na maghari sa ating buhay, this earth is not your place. You and me are just what? But as strangers in this world, there is a better place. There is a home, and that home is heaven for you and for me. Are you longing for it? Inaasam-asam po ba natin ang langit na tahanan na inihanda ng Panginoon sa atin? Sang-ayon din po sa ating binasa kanina sa talatang 20, na bagaman ang atin pong pagiging mamamayan sa langit, ang sabi po dito'y, we eagerly await a Savior from there. Purihin ang Panginoon. Maliban sa pagiging mamamayan, hinihintay din po natin ang isang tagapagligtas galing doon. Walang iba kundi ang atin pong Panginoon. He came down from heaven. Ang sabi ng aklat ng San Juan Kapitulo 3, talatang 13, ang pangalan niya ay Jesus Christ. At siya ay nangako na He's preparing a place, a mansion, a big room for you and me. And He said, I will come again. Purihin ang Panginoon, sapagkat maliban sa ang langit ay lugar, tahanan na inaasam-asam ng mga mananampalataya, ng mga nagtatapat sa Panginoon, ang Panginoon ay muling babalik upang isakatuparan ang kanyang pangako na ang kanyang madatnan na mga tapat sa Panginoon at masaya sa kanilang pananampalataya, nabubuhay ayon sa pagkatawag sa kanila bilang mga Kristiyano, sila ang dadatnan ng Panginoon sa lupang ito. Ang sabi nga po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11, siya ay nagtungo doon sa langit, but He will come again, my dear friends, for you and me. Napakagandang investment, mga kapatid, ang meron ang bawat isa sa atin doon sa langit. Bagaman tayo ay narito, don't you know that we are investing our lives doon po sa langit, the way we live each day, the way we conduct our lives as a Christian, araw-araw, mga kapatid, we are investing. Naglalagak tayo ng mga mahalagang bagay, hindi sa lupang ito, kundi tayo po ay nag-iimbak ng isang buhay doon sa langit. Na yung buhay na yan ang buhay na nais makita ng Panginoon, kung papaano natin iniingatan at papaano natin ipinamumuhay ang buhay na banal. Walang iba kundi ang buhay ng Panginoon.
sa atin po sa araw-araw. Ano po yung investment natin na inilalagay araw-araw sa langit? Walang iba kundi ang ating pagiging mamamayan ay nasa langit. Kaibigan, kung gusto mong makarating sa langit na yun naman ang tahanan na inihanda ng Panginoon sa iyo, you must live according to what heaven would like to see in your life and in my life day after day. Because this earth is not my home, not your home, not the home of the faithful. And not only my citizenship, your citizenship is in heaven. Our King also is in heaven. Are you not longing to see your King? Are you not longing to see that Savior with His arms wide open, na makikita natin ang kanyang dalawang butas sa kanyang palad na siyang dahilan at kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin? And not hindi lamang yung ating pagiging mamamayan sa langit ang atin pong ini-invest. Ang ating hari ay naroon naghihintay at ang ating pamana ay naroon din po sa langit. Purihin ang Panginoon. Napakagandang larawan na inihahayag sa atin ng banal na kasulatan sa kung ano ang meron sa langit. Why people are longing not only to see the better place that God is preparing, but more so to see in person the one who died for you and me. Not only that heaven is our home, not only that our King Jesus is in heaven and soon to come, our King is coming back to take us home to heaven. Praise the Lord, mga kapatid. Verse 21, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His what? Glorious bodies. Hallelujah! So lahat ay babaguhin ng Panginoon when He comes for the second time. Yung dating may kalungkutan, kanyang aalisin. Yung dating may mga sakit, kanyang papawiin. Yung dating may kamatayan ay kanyang bibigyan ng panibagong buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay pagtanaw natin mga kapatid sa kanyang patuloy na na paglilinis ng ating buhay. Yung ating inaasam-asam na pagpapahayag niya sa alapap ng langit ang magdadagdag sa atin ng ng pag-asa, ng mapalad na pag-asa, mga minamahal ko mga kapatid. Christ will come and raise those who what? Mga nangamatay kay Kristo na matapat, nagsisi, at pinatawad at marunong ding magpatawad at hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Christ will come and all those whom Jesus will what? Ay masumpungan, they will be changed from what? Corruptible into incorruptible. Mga bagay na may kasiraan ay magiging wala ng kasiraan, mga kapatid. Maging ang atin pong katawan na mayroong katapusan, ibabalik, ipapanauli ulit lahat ng Panginoon. Oh, what a glorious that will be when Jesus will appear in the clouds of heaven, upang ang kanyang pangako sa bawat isa ay maisakatuparan alang-alang sa kanila na naghihintay sa atin pong Panginoon. Ang pagkabuhay na mag-uli ng mga taong nauna na, namatay sa pananampalataya, namatay na pinanghawakan ang katotohanan sa kanilang buhay, namatay kay Kristo, may, ang sabi po ng ating talata, ang pagkabuhay na mag-uli ang magpapatunay ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanila.
Church, brothers and sisters, friends, I would like to tell you that Jesus, God Himself, is in control of all things. Siya ang may hawak ng lahat. Siya ang may control ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, lahat tayo we are always what? Day after day, longing for that home that Jesus is preparing for each one of us. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, kung araw-araw sa ating buhay, lagi nating inaasam-asam ang langit. Kung sa ating araw-araw na pamumuhay, lagi nating inaasam-asam ang pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Walang dahilan upang ikaw at ako ay manlupaypay sa pananampalataya. Walang dahilan upang ikaw at ako ay manghina sa mga pagsubok, tukso, mga hamon na dumarating sa ating buhay, sapagkat ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong buhay ay laging nakatuon sa pangakong iyon, na ang pangakong iyon ay walang iba kundi ang mapalad na pagdating ng Panginoon. Friends, are you longing for home? Are you longing to see Jesus? Hindi na po magluluwat, hindi na magtatagal. Isa sa katuparan sa lalong madaling panahon ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang pangako upang ikaw at ako ay makasama ng Panginoon doon sa langit na ating tahanan na kanyang inihanda para sa iyo at para sa akin. Manatili tayong magtapat sa Panginoon. Lumakad tayong may kabanalan araw-araw sa harapan ng Panginoon. At ako'y naniniwala, anumang oras dumating ang Panginoon, handa tayong sumalubong sa Kanya upang magmana ng tahanan na kanyang inihanda para sa iyo at para sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos sa panibagong pabalita na amin pong narinig ngayong umaga. Salamat na kayo ay muling babalik para sa inyong mga anak. Mga anak na patuloy na nagtatapat sa inyo. Mga anak na sa pamagitan ng inyong biyaya ay patuloy na nagtatagumpay. Panginoon, salamat po na muli kaming pinalalahanan that there is a better place that you are preparing for the righteous. That there is a better city that you have prepared for them if only they will remain faithful and true unto you. Panginoon, we are longing for that home. Inaasam-asam po namin ang tahanang iyon, sapagkat sa tahanang iyon, naroon ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ihanda nawa po ninyo kami araw-araw, Panginoon, sa aming buhay, upang kung kayo ay dumating sa ikalawa, maging kagalakan namin na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa katotohanan, salamat po sa inyong biyaya. Akayin kami sa katapatan sa araw-araw ng aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.